POV, especially kay Direk, ano tong POV na to? Special ba to? Or series? Or anything na pwede nyo ma-share about this project? Also with Rian and Leia, ano yung ginawa nyo dito sa POV? Thank you. Direk? Hello everyone. From the title itself is POV, so point of view. May konting pasilip. Yes, it is a special na kaabang-abang, di ba? Tama ba, girls? Di ba? Kabang-abang ito eh. Dahil kasi for me, pag gumawa tayo ng trabaho, laging ima-max out mo yung ginagawa mo today. Dapat today is better than yesterday. So, we prepared for this one, for this special, na talagang dapat hindi lang siya basta special, super special siya. So, super special. Ikatabi ko pala, ang gaganda, di ba? Super gaganda na, super gagaling pa. So, it's a super special. We call it POV, na mas special. Mas special pa. Alright, let's hear from the ladies. POV po is like hosting siya, pero masasabi po kasi yung ginawa po namin is pinaka-special talaga kasi may GLC po kami ni Rian dito. Kumbaga parang kami yung intense 10, right? Yun po. Tapos parang in-explain namin yung mga recent na movie like Boss Dos, Sundutan, Scorpion Night, yung movie ko po na Silip, yun. Ayun po, ito kasi yung first na movie na parang hosting style din siya. Parang syempre may idea naman siguro kung may nanonood din po dito na parang hosting po siya, na may mga konting pasilip po sa mga eksena ng bawat movie na mapapanood exclusively on VMX Up. So yun, ito yung mga sabi ko na grabe, kaya dapat talaga abangan. Kasi kagaya sabi ni Leia kanina, ang ginawa namin doon, hindi lang siya natural or hindi lang siya parang normal na pag-hosting. Yes, meron siyang hot and hotty scene na dapat ninyong abangan. So yun po. Thank you. Direct additional lang, what makes this special? Or what makes it different from the other specials? Yes. From the word special. Parang halo-halo yan na may ube sa ibabaw na may leche flan. So, bago namin sinimulan yung pag-shoot, sabi ko sa kanilang dalawa, marami na tayong nagawa eh, di ba? So, si Rian, ang galing, di ba? Si Leia, galing din. So, sabi ko, kailangan sagarin natin ito. Okay ba kayo ng minute? Ang dali nila kausap, ang gagaling, di ba? So, sabi ko, Rian, pwede ka ba ng ganito? Sabi niya, okay direct, gawin natin yan. Si Leia, okay, gawin natin yan. So, pwede ba natin gawing mas pato sa gawin natin, kumbaga sa cellphone, Pro Max to, compared sa mga una ninyong ginawa. Para at least pagka dating ng panahon, anong kinaiba nito dun sa mga una nating ginawa, mas kaabang-abang, mas, kumbaga, kung sexy kayo noon, mas binigay ninyo yung full acting and full libog natin lahat dito. Gawin natin to dito ng triple or quadruple para talagang maging extra special itong gagawin natin. Sabi ko, kami nag-go naman, ayun, extra special, may ube on top kami ngayon dito. Thanks, Direk. Thanks, Pili. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman from Marites University, Junardo. Kay Direk muna. Direk, Salvador ka. Totoong pangalan niya, Direk. Ay, opo, pinangalan ko sa akin ng nanay ko, ng tatay ko. Sinong related ka ba sa mga Salvador, like Philip, Kuya Ramon Salvador? Depende po kung may atraso sila sa inyo. Pero yes po, I am very proud. Ako. Yes. Si Tito Ramon po is magagalit yun pag napanood niyo to. Boss. Lolo ko po. Lolo mo na. Apo. O kaibigan ko yun. Apo. Okay. Tito lang pagka tinanong niya. Kasi Alam ba niya itong ginagawa mo ito? Oh yes, of course. Very supportive si Tito Ramon dito. Sabi ko nga sa kanya, Tito,
may ginagawa ako ganito sa Viva, sama ko. sabi ko, sige, susunduin kita pagka merong shoot ulit, sabi ko. Ayun po, pagbutihin mo, sabi ko. Okay, sa dalawang girls na Rian at Lea, matapang nga, trailer pa lang, ang tapang-tapang nyo, napapasigaw yung mga lalaki at ang bading dito. Ha? Umisigaw sila, hindi ko alam kung gusto nila o ayaw. Mabuti, yung mga pinaka-daring, mas daring ba yung sa trailer, mas daring ba yung makikita nila sa kabuuan ng POV? Mas daring pa? Lea. Ako muna. Ang masasabi ko po, hindi sila mabibitin dito. Okay. Si Ria. Kaabang-abang talaga. Oh. Intensity 10, sabi ko nga sa kanya kanina, grabe ginawa natin doon, no? Ako, parang hindi mo kompleto yung mga gabi ninyo pag hindi nyo napanood. Hindi nyo naman, kinondisyon ba yung sarili nyo, yung utak nyo na eto gagawin nyo? Direct ka ba nagturo sa kanila? Parang experience mo yata yung ginawa. Ha? Ikaw ba? Pabiro nga po, sabi ko sa kanila. Sa totoo lang, real talk, wala namang minor dito. Sabi ko po, alam nyo, gawin natin ito kasi para pag-usapan at saka mas magsunod-sunod din yung trabaho natin. Kasi pagka binibigay natin buong puso yung ginagawa natin sa trabaho natin, hindi natin na mamalayan, eto na yung pinagdadasal natin. So sabi ko sa kanila, hanggat hindi ako nalilibugan, hindi natin titigilan kasi kailangan maganda itong gagawin natin. So, Nalibuhan ka naman. first 3 seconds pa lang sabi ko, oh. Sabi ng DOP, cut mo na. Sinave naman namin. Nakitulong naman po. Kayong dalawa, ano? Wala kaming kondisyon na nagkasundo kami. Ano, gawin na natin. Sabi naman ni Rian, oo, ikaw pa ba? Nagkasundo kami, hindi lang entrance stand to, babe. At abay tayong ginawa. Hindi ko, ayoko na sabihin. Kasi mamaya sabihin, puro salita lang to. Pero, intense 20 talaga, promise. Hindi nyo ako aawayin. Sa arouse pa kayo? BMX, Pro Max. Content. Okay. Sige. Thank you po. Good luck. Thank you po. If BMX had a Pro Max, this would be the content there, diba? All right, fantastic. Ngayon, over to Neil Ramos from Tempo. Thank you, Ma'am Phoebe. Good afternoon po sa mga girls muna. First time niyo bang mag-work together, gumawa ng eksena na kayo ang mag-partner? Opo, first time po. Yes po, first time po. Pero you know each other na before pa lang. Doon na rin. Yes po, doon lang din po sa eksena na yun. Actually, hindi talaga dapat ako yung mga kapartner niya. Sabihin ko na lang din. Pero happy ako na naging part ako and I am proud na talagang ito rin yung isa sa mga movie or content ko sa BMX sa talagang kaabang-abang ang eksena kasi lahat all out kami doon as in. Happy rin naman ako naka-work kita. Tsaka si Derek Carvey. Yes, thank you Derek. Ika nga nakilala niyo ng lubusan yung isa't isa talaga sa eksena ginawa ninyo. Yes po. Opo. Parang I'd say na meron kaming parang chemistry. Meron kaming iisang goal, kami tatlo nila direct. Okay, sige. Parang let's do this, let's do that. Parang ganun. Para bang nagtingin na lang kami ni Rian. Ayun na. Parang chemistry na talaga, diretso-diretso na. Of course, ma'am, trabaho to, no? I mean, pero yung idea ng special na to is boso. And I think we have a law against it, no? Pero yung gusto ko lang malaman, ano yung thoughts nyo? Ano pa, obviously, when you do this, alam nyo tinitibnan kayo ng mga fans nyo. Pero like in a private situation, anong tingin nyo pag nabobosohan kayo? May nahuli kayo ng boboso sa inyo? Is it turn on ba po? O naiinis din ba kayo? O anong thoughts nyo lang po? Ako, nagugulat. Pero hindi na ako magpaka-improkita. Pag nababosohan ako, nagugulat, naiinis. Naiinis talaga ako. Ayaw mo.
Pag gusto ko yung bumoboso. Oh, okay. Kayo po, Ma'am Rian. Ako naman po, siguro before I enter VMX, talagang parang big deal siya sa akin. Pero since alam ko na marami nang boboso sa akin behind the screen, so parang kung sa real life siya mangyayari, parang okay, parang kabar na lang. Wala nang problema. Okay. That's it po for me. Ma'am Fifi, salamat po. Thank you. Thank you, Sir Neil. Okay, for now we have additional questions from June Lalin of Abante. Hi, unahin ko na si Leia. Napansin, kanina kasi nung unang labas mo, hindi ganun ka, syempre hindi mo talaga ma-attack sa mga dinawin ko. Pero habang tumatagal si Leia, makikita mo mas ma-appreciate mo yung beauty niya. Parang ikaw yung yung talagang gumaganda yung tingin sa'yo. Pareho kami ni Jojo, sabi na, ang ganda pala niya. Oo. Mas na-appreciate namin. Oo. May mga ganon na sa una parang hindi na-attract siya, tapos later on, kasi yun nag-grow yung beauty mo, iba. Oo. Yung kaninang paglabas mo kasi, hindi ganon. Oo. Pero pag nagsasalita ka, the way, habang sinasagot mo si Neil, sabi na, ang ganda pala niya. Oo. Thank you po. Actually, pang 100 ka na nagsabi sa akin yan. Sabi sa akin, Leia, parang sa unang tingin or parang ordinary, pero habang tumatagal, ang lakas ng appeal mo. Pero salamat po. Salamat sa mama ko. Thank you po. Fairness, oo, diba? Oo. Pero na-shock kami kanina sa trailer. Oo. Oo. Oo, na-actually pa siguro ako. I almost walked out. Okay, oo. Kasi, syempre, ano nang sabihin ng parents ko. Pero kayo, hindi si Harvey ba hindi nahirapan si Direk Harvey na? Cardi po. Carvey, oh yeah. Si Direk Harvey, hindi siya nahirapan to convince you girls to do that scene. Hindi po. Mm. Siguro, tinadhana kami ni Rian para mag-partner. Pero sa tingin nyo, pag iba, hindi kayong dalawa, kung ibang kapareha ni Rian, ibang kapareha ni Leia, sa tingin nyo, you can do that ganun katapang na eksena. Kung ikakaganda ng movie, why not po? Depende po kasi, para sa akin kasi kung komportable ka sa katrabaho mo, mas i-all in mo. Tsaka importante talaga mahal mo yung trabaho mo. So, kahit sino pa. Kahit sino po. Same with you, Rian. Sa akin naman po yung insights ko pa about dyan, yung siguro magiging iba lang yung atake. Kasi syempre, magiging iba rin naman yung connection ko with him, her, diba? Siguro, yun nga, meron lang talaga kaming chemistry, I guess. Ganun. Alam namin kung ano yung goal talaga namin. Kumbaga, without conversation, okay, let's do it. Parang ganun. Paras kaming kabugera, let's say. Competitive. Yun yung pinaka-importante. Parehas kami, go lang to, labanan natin. Ito na eh. Yeah. Direk Harvey, may mga nakakapansin. Si Leia, parang may hawig daw, lalo na sa mata, sa Tita Deborah Sun. Do you agree? Parang nakikita mo si Tita Deborah. Ay, maganda naman po yung tita ko eh. So, talagang go. In fact, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Tita Gigi, I call her Tita Gigi. Yeah. Tita G, kamukha mo to. Sabi niya, patingin nga. Talaga? Patingin nga ako. Ikaw mismo, napansin mo. Sinin ko sa kanya. Malaki ba suso? Sabi ko, oo, maganda siya, tita. Sabi ko, Yeah. Grabe, oo. Yan, Leia, may nagsasabi sa'yo, you look like Deborah Sun. Madami akong kahawig sa amin nila, pero salamat po kasi yun eh, multi-awarded yun eh. Kumbaga parang, ang sarap naman sa pakiramdam. Yan. Okay, Direk, ang dami mong kamag-anak na artista, di ba? Grabe, hindi yata hindi lang 50 stars ng mga Salvador, di ba? Kasi iba, they're not using Salvador, pero there's Salvador. Ang dami. Pero direct ikaw, pangarap mo rin mai-direct sila, like Kuya Epe. Pero not for not for Viva Max. Viva Max. Or
pwede mo ba siya i-convince with BMX? Sila boss ang pahalang tumulak sa kanya. Pero yes, Tito Jun, pangarap kong makatrabaho yung mga kamag-anak ko na i-direct sila na kasi it's a fulfillment po para sa akin yun eh. Yung ginagawa ko lang po ngayon, hindi naman po ito tinanim sa akin eh. DNA po ito na lumabas na gusto ko po yung ginagawa ko, mahal ko yung ginagawa ko. Lalo na kung makakatrabaho ko po sila, si Tito Epe, kung makakatrabaho ko, ewan ko lang kung susunod. Pag sinabi Tito Epe, plaster ka na, di ba? Parang ibang level po yun. Pero at least meron kang nag-BMX na kamag-anak si Emil Sandoval. Pero, okay, can you tell us, sino yung tatay mo or nanay mo? Salvador tatay? Yes po. Yeah, sino? My father is Alex Salvador. He's a banker. And for some time, naging production manager din siya for movies. A long time ago. Kaninong kapatid siya? Solo po ang dad ko. Ang father niya, si Dane Salvador, who happens to be the brother of Tito Ipe, Tito Ramon, Tita Mina, Tito Leroy. Ayaw nila kasi magpatawag ng lolo eh, lola. So, yan po sila. So, lolo ko na po sila. Oh. Lagot ako mamaya. Hindi, at least uncle mo si Emil, no? Yes po, yes po. Yan, oh. Pero yan, direct, congrats ha. Siyempre, another Salvador. Siyempre, ang daming magagaling na Salvador eh. Even, there's a director, si Maylie, what's her name? Yung director na Maylie. Si Direk Mark. Mark Maylie, he's your uncle. Uncle na rin po, yes po. Tapos siyempre, si Leroy Salvador, Yes, nagde-direct din, di ba? Sa tingin mo, sa kanila ka na-inspire to direct also? Alam niyo po, nung araw na nagsushooting po sa bahay, parang hindi ko po ito ginusto dahil kasi araw-araw may nagpupuyat. So, si Tita Mina nung nabubuhay ang sabi sa akin, anak, mag-aral ka. So, hindi lahat nagiging Philip Salvador kasi pinangarap ko pong mag-artista noon pero sabi, hindi lahat tinatadhana rito. So eventually, nanonood pa rin po ako ng mga ginagawa nila, ng mga trabaho nila doon, nila Tito Chichi, nila Tito Ramon. Naging interesado po ako eh. So, parang masaya po eh. Hindi po siya trabaho for me, para siyang naglalaro ka and at the same time natututo ka and at the same time may kabuhayan ka. So, maliit pa lang po ako. Ako po'y naging PA nila. So, naging trabaho na po ito sa akin. Yeah. Pero Direk Carvey, Yes, po. paano ka napasok sa BMX because of your the influence of your, siyempre si Boss Peak, di ba? Or nahirapan ka din, paano? Yung story ko po as a director, I've been doing music videos before until tinawagan po ako na ni Boss Val tsaka ni Boss Vic na parang, nak, gusto mo bang gumawa ng something for a little sexy? Nag-start po yun dun sa years ago yung Pantasya. Binigay po nila sa akin yung project na yun. So, sabi ko, anong gagawin ko dito? It's a reality show na maraming girls dito na magpapasexy. So ako naman po, excited ako nung time na yun. And the rest is history, kaya thank you Viva for always trusting me. Nagsunod-sunod na po after. So, ang dami mo na po ng projects, Direk. With Viva po, yes po. And during daytime, I'm also a news director and a talk show director din po ako by morning. And by afternoon, pag dumidilim, VMX na. Bongga, yeah. Pero yan, thank you, Direk. Thank you po. Thank you po. Ay, ilang taon na lang po kayo, Direk? 47 po. Mukha kang bata, ha? Thank you po. Fairness, yan. Yan. Thank you, Miss PB. Thank you. Thank you, Sir June. Ngayon naman pakinggan natin from Manila Standard, Angelica Villanueva. Hello po, here po. Thank you. Hello po, Miss Phoebe. My question po muna ay for the two girls po. No? Kasi na-mention po kanina ni Leia na parang competitive kayo pareho. No? Pero how do you maintain po yung healthy competition or meron po ba between the two? Wala. Ang iniisip lang namin, competitive it means ilaban na namin to. Parang wala kaming iniisip na kailangan mas magaling ako dito, kailangan mas magaling ako kay Leia. Parang nagkasundo talaga kami, gano'n, di ba?
Tsaka yung tingin talaga eh. Yung unang tingin namin diretso-diretso na si Direk Carby nga eh. Grabe kayo. How about po Miss Rian? Ano thoughts po? Wala po talagang competition between the two of us. Kasi nga, kaya lang sabi ko kanina, iisa kami ng goal. So parang parang nag-giveaway kami sa isa't isa. And gagawin niya to, syempre gagawin ko din yun. Ganon. So, mayroong times na palalaan kami. Oo. May times na kahit ang lagkit na sige, ganon, sige pa rin ang sige. Hindi, muntik na nga mahulog yung cameraman. May times na matik na mahulog yung cameraman sa intense ng eksena. Okay po. Siyempre po marami na po kayong mga films or contents po na nagawa po under BMX. No? Pero, have you become more comfortable na po doing sexy scenes? Or medyo like, naka-conscious pa rin po kayo like sa angle niyo po or anything? Getting used to it na. Oo, kasi hindi naman, syempre sa dami na rin ang pelikula na nagawa. Kumbaga, parang every project na lang, parang laging ginagawa na lang yung best. Dapat every project would be a masterpiece para laging aabangan, no? Hindi magsasawa yung mga tao manonood. So yun po. Yun nga, katulad ng sinabi ni Rian, dapat hindi nakakasawa, hindi pare-parehas. Dapat every genre ng movie mo, may tatak ka, markado ka. Ito si Leia, ito yung ginawa niya dati, ito yung ginawa niya ngayon. Kumbaga, magaling ka na, mas gagalingan mo pa. Last question po from me. Do you see yourself po na doing this in the long run po? Sa ngayon, ini-enjoy ko po kasi minsan lang mangyari sa buhay natin yung ganitong pagkakataon. Pero siguro mga after 5 years, 10 years, siguro business po. Miss Rita. Kasi with you talaga, no? Oo. Siyempre sa ngayon nga, parang dapat i-enjoy muna natin yung moments since bata pa naman tayo, ganyan. And passion and love naman namin yung ginagawa namin here. Kahit na may mga, syempre, masasanang eksena, syempre, it's an art para sa amin. So yun, siguro kung nakikita ko sarili ko in this industry in the long run, siguro yes, pero maybe in the mainstream na. Kasi alam ko naman yung deserve ko. Thank you. Thank you so much po. Thank you po. Congratulations po. Thank you. Great answers, ladies. Maraming salamat. Now, moving on to our second batch for today. Dolly Ann Carvajal, James Miguel, Bernard Santos, and Ray Pumaloy. For now, let's hear from Philippine star Dolly Ann Carvajal. For Rian and Leia, kasi yung title ng movie niya, Pasilip, no? Katuwaan lang, kunwari, meron kayong pwedeng silipan na foreign o local actor, sino yung pipiliin niyo? For fun lang. Siguro si Miss Angelica. Ay, babae. Babae, oo. Sa For lalaki. for fun lang naman. Sa Angelica. Sa lalaki wala akong isip. Wala kang type si dito. Wala eh. Wait, ang baka dito meron. Wala eh. Angelica Khan. Opo, Angelica. Huwag ka mag-alala, kaibigan ko, sasabihin ko. Si Brad Pitt, Right. tsaka si Jericho Rosales. Di ba uso-uso sa social media yung POV, yung nagpo-post, tapos may caption. Kung magpo-post kayo ng publicity shot nyo from etong series nyo na to, anong ilalagay yung caption? POV, blank, blank, blank. Katakam-takam, POV, katakam-takam. Pwede rin po, di ba? Pwede, pwede. Si Ria. POV, POV, umaatikabo. Thank you. Good luck. Thank you po. Alright, maraming salamat po, Miss Dolly. Ngayon naman pakinggan natin from Showbiz Ganap, James Miguel. Hi po.
Good afternoon po kay Rian at saka kay Leia. Good afternoon po. Question lang, kasi sobrang intense talaga nung pinakita kanina. Like, Wala pa po yun. Wala pa po yun. Wala pa sa kalahati. I mean, kayo ba mas okay na with the girl rather than with the boy? Pagdating sa ganun, sobrang intense. Depende. Pero para sa akin, mas gusto ko babae. Kaysa sa lalaki. And may bakit? Kasi, paano ba? Gusto ko maayos yung pag-explain ko ba? Kasi, lalaki po kasi, hindi ko masabi kung magiging komportable kami. Pero sa lahat naman po naging kapareha ko, okay naman po ako. Sa babae kasi parang, ewan, siguro masasabi ko magaan talaga akong katrabaho kasi bawat nagiging partner ko, nagiging impact kami. Siguro sa mata, tinginan talaga. Yun lang po. Kay Rian na. Pwede po ulit po ng question. Kung mas okay ba sa girl kaysa sa boy, gawin yung ganun ka-intense na ginawa niya. Siguro kasi sa akin, sa dami ko na rin mga naging eksena, no? Hindi lang din naman ito yung pinaka-hot scene ko, pinaka-wild din. Pero, pero kapag kasi, i-compare ko yung babae na nakapartner ko sa lalaki, siguro mas komportable ako sa babae. Kasi nga, kapag babae sa babae kami, ang usapan namin lagi, wala kaming restriction eh. Go, hagutin mo, gano'n, di ba? Oo. Pero kapag kasi kapag lalaki, syempre, hindi naman maaalis sa isip natin, baka, to-take advantage na, di ba? So, medyo off-limit kami sa mga yung... Depende rin sa partner, gano'n. Meron kasing partner na, sige-sige lang eh. Meron namang partner na hindi na po natin gawin yan. May gano'n. So, yun. Depende din sa partner din talaga. Yun lang, thank you so much. Thank you po. Thank you rin po. Alright, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to My Movie World Entertainment, Bernard Santos. Hi girls. Hello po. Hello po. Okay. No din direct. Okay, my question is for the two girls muna. Rian and Leia, seems like very evident na naging close kayo dito sa paggawa nitong series na to. What do you admire towards each other? Actually, si Rian napaka-sweet never. Tanda ko sabi niya, Ate Leia sabi sa Ate Leia, alam mo bang inaano kita? Sabi sa parang dinidream kita, parang ganun. Sabi, ikaw rin naman, gusto kita. So, kumbaga parang gusto ko sa kanya, very sweet. Sobrang sweet niya. Thoughtful. Si Leia naman kasi, she is very easy to work with. Tulad niya, meron kaming mga connection. So, nakita ko na sa kanya, very kind, generous, ganun. Kaya, isa rin sa nagustuhan ko sa kanya kasi nga, I myself is very competitive talaga when it comes to work or kahit saan, ganun. So, parang in-admire ko sa kanya na, oh shit, meron akong ka-match. Ganun. So, yun. And then, personally ba napanood niyo yung mga clips na i-present niyo dito for the series? May mga napanood ba kayo ng mga clips dito? Yung mga VMX na... May mga playbacks daw. May particular clips ba kayo na na-shock kayo or na nagustuhan niyo na nung napanood niyo? Ako sa dining. Kasi meron kaming poolside, meron kaming kitchen side. Sa dining, ikaw poolside. Gusto mo? Yung sa bataw? Oh, hindi. Yung pinaka-best part natin doon yung nasa living room eh. Oh my, yeah. And then, last na lang kay Derek. Derek, nag-help din po ba kayo na mag-curate ng mga clips na ipe-present dito for this reality show? Oo po. Kaya lang sa dami ng nagustuhan ko po at recommendation, parang halos lahat eh. Yun nga po when we started, sabi ko sa kanilang dalawa, gusto mo ba to Ria? Gusto mo ba to Leia? Parang masaya ka ba sa ginagawa mo? Lahat sila masaya eh. So ako rin eh. So tuduhan natin to. So yung resulta po, yung mga footage ng ginawa namin, hindi namin alam anong pipiliin namin. Dahil kasi sa
tama yung sabi ni Lea, muntik mahulog yung camera mo. Dahil kasi yung eksena, habulin mo, sandali, dito sundutin mo, dito sa ilalim, dali. Parang muntik mahulog. Sabi na lang ng producer namin, okay, yung camera. So ayun po, yung mga footage na pinili, yung mga nakita niyo po dito, yes. Pero marami pa eh. Marami pa kayong dapat panoorin eh. Dahil kasi for me, bilang straight guy and for others din naman po sa babae, lalaki, I think you should check it out for me. Thank you guys and good luck. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Pakinggan natin muli ang mga tanong ni Ray Pumaloy from Abante Niling. Hello guys! Girls naman. Kay Lea muna, I agree naman kay Katotong, wala na rito si Jun Lali, na malakas talagang appeal nitong si Lea, sa totoo lang. Because of her color, tapos ang ganda pa ng bat, tapos medyo bongga naman ang bubelya. Was there a time na na-intimidate kasi for sure walang hindi lalaki ang mag-approach or mag-ismitten sa'yo, no? So, was there a time na may mga lalaki na lumapit sa'yo and then medyo na-preskohan ka dahil doon sa parang pagpapakilala nila o yung mga pagpapakute nila? At paano mo hinandle yung mga yon? Kasi di ba, syempre madalas ka mag-travel, posibleng walang magkagusto sa'yo. Dahil dito pa nga lang, di ba, ang dami-dami ng nagkakagusto sa'yo. Meron, madami. Pero kasi tinanggap ko tong genre ko na sexy star. So, ready ako sa mga sasabihin. Ay, ang laki naman ng ng puwet mo, ang sarap mo naman. Magkano ka ba? Mga ganon. Alam mo, sagot ko, wala. Pinupusuan ko lang sila, tapos, block. Ignore. Pero Minsan, thank you. Pero sa personal, meron bang nag-approach sa'yo, ganyan, na nagpakilala, and then parang na-preskohan ka or something? Or anong approach din ang in-entertain mo? Hindi naman yung parang prinisyohan ka or parang sinexualize ka. Madami. Sabihin, ang sarap mo naman sa kama, ganyan. Tapos, bakit ayaw mo ko? Sexy star ka naman. Bibigay ka rin naman. Pero alam mo sa approach ko, hindi niyo po ako kilala. Siguro sa work, oo, pero sa personal, iba ako. Matured ako. Madami akong pangarap sa buhay. Kumbaga, minamahal ko lang yung trabaho ko bilang sexy star. Sa abroad ba, meron ba nag-ano sa'yo, mga nag-approach sa mga foreigners? Madami. Mga Briton. Kasi nga sa kulay ko. Ganon. So, paano minahandle yung mga approach? Takot ako, promise. Bakit ka takot? Kasi baka, alam mo na, malaki. Diba? Takot din, promise. Mama Maria. Sabi ganun ni James din daw. Mama Maria. Pero saan nagagaling talaga yung tapang mo, Lea, pagdating sa paghuhubad? Kasi di ba, tatandaan ko nung sa dati kasi parang ayaw ba ng ganito eh. Tapos nung sa Helena, sinabi mo ito todo mo na talaga. Parang tinanggal mo na lahat ng apprehension mo. Siguro, kasi dati, sabi ko, ayoko nang papaganito. Dapat may restriction ako. Nung bandang huli, in-enjoy ko siya eh. Parang, wala naman kasing masama eh. Tatanda tayo eh. Show what you got, di ba? Kumbaga parang, inisip ko na lang trabaho to eh. Trabaho, di ba? Tsaka minahal ko na yung pagiging artist ko eh. At parang ini-enjoy mo na rin ngayon, ano? Ini-enjoy ko. Wala akong pakialam kung anong iisipin nila. Basta hindi ko sila tinatapakan. Okay, kay Rian naman. Rian, saan nanggagaling yung tapang mo sa paghuhubad? I mean, pagpapasexy rather. Medyo strong yung paghuhubad. Doon alam naman natin ginagawa, pero yung pagpapasexy, saan nanggagaling? Parang ano ka, parang free-flowing, parang gano'n. Parang parang naalala ko tuloy yung makeup artist ko sa likod din lang, nagpahapyaw lang. Sabi ko baka madala ko sa harap yung parang mo. Yan po, yung tungkol po dyan, siguro kung ako po yung tatanungin,
parang nakuha ko na siya. Sa dami kasang experience ko rin sa showbiz, hindi kasi ako nagkiklik talaga sa pa-sweet. So why not mag-sexy ako? So yun, parang mas minahal ako ng mga tao doon. Mas nakita nila yung acting skills ko. Siguro kasi natitigan ka nila talaga. Diba? And parang second look, papansin na nila yung, okay, magaling siya umarte. Samantalang dati na nagpapasweet ako, parang ignore. Ganun. Maganda. Ganun. Would you mind kung saan galing ka sa pagpapasweet? Sa anong naging contract star ka ba ng isang? Hindi po. Actually, before, nag-start po talaga ako sa acting industry, mga 17 years old. I do extra, lumabas din po ako sa KMJS, sa mga different teleserye. Nag-extra po ako doon with roles, with lines. So yun, parang, okay, nag-artista siya. Okay, nag-extra siya. Pero nung nag-sexy na ako, parang na-caught ko na yung attention nila. Okay, grabe ang attract pala niya. Grabe ang galing niya palang umarte. Lalo na kapag, syempre, nakuha ko ng attention nila and then biglang may dramang baling, ganun, no? So yun, okay, shit, ang galing niya palang umarte. GMA, baka naman, parang ganun. Pero yung pag sinasabing, grabe naman itong mga ito na nagsisexy, and parang wala na ba sila ibang kinakain or something, naghihirap na ba sila, bakit nag-uubad? Anong reaction nyo, ikaw, Rian, sa ganito? Kasi Leia, wala naman yung pakialam, yung sabi niya, di ba? Well, everyone is entitled naman sa gusto na lang sabihin. Kaya siguro sa akin kasi, ginagawa ko lang to because ito yung passion ko, ito yung work ko, ito yung love kong gawin. And I don't see myself na gagawin ko to for the long run. Kasi mayroon akong goal, kaya ko to ginagawa to, hello. Diba? So, Goal? yes. So, Goal? yun nga po, na sooner or later, may makakapansin po talaga sa akin na taga-mainstream, gano'n. Why not, diba? So yun, taasan na natin yung dream natin kasi libre lang naman mangarap. So yun. Okay, kay Direk naman. Direk, Salvador, teka muna kaano-ano mo or anong tawag mo kay Maha? Auntie ko siya pero ang tawagan namin cousin. So, ganun lang. Oo, so auntie mo siya dahil ang tatay niya ay... Si Rose Revalbo, si Chichi. Oo. And, close ba kayo ni Maha? Yes po. Paano kayo nagkikita or meron ba kayong constant communication sa isa't isa? Kasi po yung mga lolo namin, daddy niya, close talaga eh. So nung growing up, I get to meet them, nakikita ko na po sila noon na marami yan sila magkakapatid eh. So, si tita ganito yung mami niya, si tita ganito, in-explain ko sa akin ng father ko na ang dami naman ikikiss ng mga kamag-anak. So, ayun po. So, pag nagkikita kami ngayon, parang, uy, cousin, ganun talaga. So, nagugulat kami kung merong hindi namin kilala, tapos biglang, anak pala ni ganito. Mga ganun. Mabibilang mo pa ba kung ilan lahat kayo? Na tita mo at saka yung mga cousins mo? Naku, mama, hindi na. So, parang taon-taon may parang daga, dumadami. Ayun po. Hindi, madami talaga eh. May nagugulat na lang po kami pag may namatay o kaya kung merong reunion na kasi ganito kaya. Alam ni Maha na nagdidirect ka na? Ay, opo. Magkasama po kami sa TV5 eh. So, ayun po. I get to visit her pagka nag-shoot, nag-taping siya dati ng emoji niya. Kasi yung emoji is before Frontline Pilipinas. So, magkasunod kami ng... Dinadaanan ko po siya every time nag-taping. May plans ba since yung asawa niya ay nag-produce na rin, di ba? Pero mga events lang. May plan ba na mag-collab naman kayo, siyang actress, siya ang producer, tapos ikaw ang director, or co-investor ka dun sa plano na yun? Ay, maganda yung mama. O cousin, kung nakikinig ka, Rambo, eto na. So, sana. Given a chance po eh, di bakit naman po. Sabi ko nga po kanina, dream ko makatrabaho yung mga kamag-anak ko po. Dahil
para meron po akong story ipapasa sa anak ko at sa mga susunod naming mga henerasyon. Ano kayang project to? Rom-com, drama, action, horror? Kung saan sakali bibigyan ka ng pagkakataon may direct si Ma'am? Oh, mama, alam mo, wala akong pinipiling wala akong pinipiling trabaho. Basta pasok sa schedule, go yan, kay drama yan, kay rom-com. Pero syempre, yung komportable po siya, ay medyo maloko tayo, so rom-com na lang. Dahil, kesa naman siya mag-VMX o pa-sexy. Pero ayun po, kailangan komportable siya, komportable din kaming lahat. Direct, ang galing mo, talagang nakuha mo yung attention namin sa mga mapangahas na mga eksena. Grabe talaga. Congratulations, girls, Salamat and po. Direct. Thank you, Ma'am. Thank you. Okay, maraming salamat po. Ang huling dalawang magtatanong ay sina John Basco at Ian Lee Estrella. Pakinggan natin ngayon from Cap Film Dump, John Basco. Opo. Congrats sa project. Thank you. Ang tanong ko po is for Direct. Kasi the last time na may question ko sa Australia, ang sinagot niya na genre na gusto niyo to work is horror. So, ang question ko po for Direct is, kung magkakaroon po kayo ng chance ulit na maka-work po silang dalawa, ano po yung sa tingin genre na babagay sa kanila? Comedy. Naturally, kasi these two girls are really funny. Sa totoong buhay po, nakakatawa sila, masaya silang katrabaho. Hindi lang sila sexy, matalino rin sila. And at the same time, pagka meron kaming GC nakakausap ko sila, nakaka-chat ko sila, lalo na si Lea. Madalas may kwentuhan kami na talagang matatawa ka na lang. May mga comment, minsan magpapasahan kami ng meme na parang... So, personality-wise po, for me, yung i-maximize natin sabi nga po ng daddy ko tsaka ng lolo ko, pagbutihin mo, mag-focus ka kung saan ka magaling. Kung magaling ka sa kalokohan, magaling ka sa hubaran, magaling ka sa katatawanan, doon ka mag-focus kasi hindi siya magiging trabaho para sa'yo. So, given the chance, kung sila po makakatrabaho ko ulit, kung kaya, comedy talaga. Naturally, they're funny talaga. Kay Miss Lea po, yun, same question na lang po since I asked her. Miss Hi Lea, po. ano po yung gusto niyong genre na itry? Sexy comedian. At saka gusto ko yung yung parang psycho, yung parang matino tapos pumapatay. Gusto ko yung direct, promise. Thank you po. Thank you rin po. Thank you so much. And last but not least, Ian Lee Estrella, also known as Tito Ian. Hello, hi. Congratulations sa bagong project. Direct, kumusta po yung working relationship nyo for this project with Rian and Lea? Meron bang potential na maging part ng mainstream film in the future? Sana given the chance po, mabigyan ng chance kaming tatlo na gawin, magkatrabaho kami ulit and gawing mainstream. Pero tulad nga po nung sinabi ko kanina, mainstream or underground, trabaho po ito para sa amin. So, trabaho talaga. Trabaho lang siya na masaya and at the same time, hindi kami nahihirapan dahil kasi tulad nga nila, talagang naturally si Rian is funny and si Lea ganun. So, gusto nila yung ginagawa nila So, in a way na talagang para sa kanila trabaho ito, hindi ito kabastusan, hindi ito basta kalaswaan. Sabi nga niya, art, di ba? So, short of saying na hindi lang siya art, it's work, trabaho siya. So, hindi siya hustle, hindi siya racket, kundi trabaho. Trabaho ang dapat mahalin, mamahalin ka niya pa. Thank you, Direk. Para naman kay Miss Rian at kay Miss Lea, kung magkakaroon kayo ng, I mean, dito sa mga eksena na ginawa nyo, alin dito yung pinaka nagkaroon ng epekto sa inyo personally? Na parang halimbawa, teka, parang ano na to Though alam niyo naman ang maarte lang kayo, na parang naapektuhan talaga kayo na deeper level. Let's say, may naramdaman kayong something. Sa akin, I think, lahat kasi ng eksena hot talagang madadala ka, ganun. Kasi, kung hindi siya magiging effective So yun, for me, lahat. All the way. How about you, Lea? Wala ako dun.
Hindi ako naapektuhan. Nag-enjoy ako kay Rian. Promise talaga, nag-enjoy ako sa kanya, award. Kasi okay din siya talaga eh. Walang ano, go. Wala restriction yan. Meron mga specific na eksena? Ano tsaka ang Kasi- ginawa niyo? Nagdilaan. Saan? Saan tayo nagdilaan, Rian? Sa... Panoorin nyo na lang. Actually, oo. nakita ata sa trailer kanina. Ay, hindi ba? Hindi yun. Okay, so meron pa palang dapat panoorin. Ayun, maraming salamat pala and congratulations. Thank you po. Thank Yes, you. ma'am. Napalabas yung dimples ni Tito Ian. Kangingiti. Okay, that's it for our Q&A. Let's give it up for our cast and director, of course, of POV. So now, call for support sa inyong fans. Of course, we're live online. Simulan natin kay Direk Carby. Kailan po lalabas ang POV? Next month na po ito, download VMX syempre, and streaming na po ito next month. See you. Maraming salamat. Leia? POV, Pasilip on BMX. September 8 na po, manood po kayo. Promise, hindi kayo mabibitin. Rian, pero kailangan nilang panoorin ang POV. Ayan, syempre, panoorin nyo ang POV, Pasilip on VMX. September 8 na po yan. Markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo dahil papainitin lang naman namin ang inyong umaga, tanghali at gabi sa bawat umatikabong eksena. Kaya naman, i-download nyo na yan. So yeah, thank you. Ang galing. Maraming salamat. Okay, let's have a group photo ulit. Just to seal the deal this afternoon. Dito po, in front of the table, of course, we have Direk Carby, Rian, and Leia. Sabi nga nila, kung may VMX Pro Max, ito ang first content noon. Okay, dito po, muli. September 8, ladies and gentlemen, supportahan po natin globally streaming, of course, on VMX. And for updates on Pinay Kama Sutra and POV, like and follow VMX Philippines Facebook page. That's facebook.com/VMX Philippines, and for X and Instagram at VMX PH. Tanong ko lang to the ladies, napanood nyo na ba yung trailer?